dinadala. Nais mo ba ng buhay na mayaman? Ang landas mo ay nais mong itaman. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nagtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nananalig. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos na dali ang lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nagtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nananalig. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mayaman? Ang landas mo ay nais mong itaman. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nagtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nananalig. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nagtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nananalig. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Praise the Lord, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpala at bumabagyong ulang umaga po sa lahat ng ating pong mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Hallelujah! Ay kagalingan sa karamdaman. So muli po sa umagang ito, tayo po ay magsasama-sama na muli ay mag-aalay ng ating paglilingkod at patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga banal na salita bilang kalaguan at pagkaing espiritual na sa atin po ay patuloy na nagbibigay ng mas lalo pang pagkilala at pagkaalam sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na napakaagang sumubaybay sa ating programa mula po sa Canada na patuloy at palaging nanonood mula sa kanyang pinagtatrabahuan. Isang mapagpalang gabi at isang sabi nga po ay sa Canada
daw po ngayon ay Thanksgiving Day. Kahapon po yata yun, ano po? Praise God. At yata ngayon po, hanggang ngayon ay Thanksgiving Day po pa rin sa kanila. So purihin ng Panginoon. So batiin po natin ang ating kapatid, Sister Marilu Quinto at Brother Israel Quinto. Nanaling lubos-lubos. Alam mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Habang iniintay po natin ang iba nating mga kapatid na makapag-tune in na sa ating programa, tayo po muna ay babati sa lahat ng mga maagang sumubaybay. Praise God. Mula po sa Las Piñas, good morning po Pastor, at sa lahat ng nakikinig, ang wika po ni Sister Liza Villarico. So isang mapagpalang umaga rin po sa iyo, Sister Liza, at sa iyong pamilya. Hallelujah. Sa Diyos walang imposible. Sabi naman po ni Sister Ningneng, mapagpalang maulang umaga po Pastor, at sa lahat ng mga kapatid. Praise God. Ganun din sa iyo Sister Neng, at sa iyong asawa na si Brother Francis Ragasa, at sa iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan, kina Goku, Goten at Gohan, at kay Prisian. Ba ng buhay na mapayaman? Ang sabi naman po ng kapatid ni Sister Neng na nasa Dasmariñas, Cavite, a blessed morning Pastor and everyone. God bless us all. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Annalisa Moreno de los Reyes, at sa iyong mga anak. Hallelujah. Posible kung sa Kanya nagtitiwala. Sa Diyos walang imposible. At mula naman po sa Soldiers Hills, Bacoor, Cavite, kay Nanay Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido, isang magandang umaga po. Sa Diyos walang Good morning din po kay Architect Leo Rosas at Sister Nene Rosas, at sa inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, ha? imposible kung sa Kanya nagtitiwala. Sa Diyos walang imposible kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. At mula naman po sa San Pedro, Laguna, batiin po natin ang isang mabagyong umaga ang ating mga kapatid, sina Brother Bob Atendido at Sister Becky Atendido, at sa inyong apo na si Ali, at sa inyong mga anak. At ganun din po, sabi po ni Brother Max, good morning sa lahat ng sumusubaybay sa programa sa Diyos Walang Imposible ng ating Pastor Manny Dalena. So good morning din po Brother Max, at sa iyong mga kasama dyan. Bumabaha na ba dyan sa CAA? Praise God. Hallelujah. Si Sister Diane Lee, at si Russell, at si Daryl, at sa iyong mga apo. Batiin din natin mula po sa Ligas, Bacoor, Cavite. Sabi po ni Brother Lloyd Nebres, good morning Pastor, good morning Church, in everything give thanks. Hallelujah. Yes, amen to that Brother Lloyd. At kay Sister Aida Nebres, at sa iyong mga apo na sina Leiza at EJ, at ganun din kay Lloyda. Sa Diyos walang imposible. Atin din pong batiin sa parehong lugar sa Ligas kay Sister Emmy Diaz, at sa kanyang mga kasama na nagwo-work from home, kina Jonah IB at Reggie, at kay Rayhan. Diyos walang imposible. So tayo po yung maghanda na mga kapatid sa ating paglapit sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng ating pong panalangin. Atin po munang hilingin na tayo po ay gabayan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu na sa atin ay magtuturo at gagabay sa lahat ng katotohanan ng Kanyang mga salita. Hallelujah! Praise God! So ano man po ang ating mga ginagawa
ginagawa sa mga sandaling ito, mag-post po muna tayo ng ilang saglit para bigyan daan ang ating pong panalangin. There's healing in your name. There's salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli kami po ay buong pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, sapagkat sa umagang ito muli ay iyo po kaming pinagkalooban ng isang panibagong dagdag na buhay sa pamamagitan po, Panginoon, ng araw na ito na iyong ipinagkaloob sa amin na muli iminulat ninyo ang aming mga mata upang sa gayon bawat isa sa amin ay patuloy na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan po ng patuloy naming pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita bilang kalakasan, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Panginoon, lumalapit po kami na nagpapakumbaba o humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan upang sa gayon, O Diyos, ay makatiyak at makasiguro kami na walang anumang magiging balakid at hadlang sa aming paglilingkod sa umagang ito. Nawa, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na tumaloy at kumilos sa aming kalagitnaan upang muli kami pangunahan, turuan. At sa gayon, O Diyos, ay maging malaya at maging bukas ang aming mga puso at isipan na ito ay aming tatanggapin upang maranasan namin ang kapangyarihan nito sapagkat ang salita mo ay nagtataglay ng buhay, Panginoon, at ito ay may kapangyarihan na nanunuot sa pinaghihiwalay ng aming pong mga laman at buto, Panginoon Diyos, at nakatataho ng nilalaman ng aming mga isipan. Diyos, muli ang kalakip na kapangyarihan, tanda, himala at kababalaghan ay muli ipararanas mo sa iyong mga anak na patuloy, O Diyos, na ang iyong mga salita ay binibigyang importansya, tinatanim ng malalim sa puso upang ito'y maging ganap na pananampalataya. Kaya nga, lapatan po ninyo kami ng karunungan at ng kaalaman upang sa gayon ay lubos po naming maunawaan ang mga mensahe at pag-aaral namin sa umagang ito. Salamat po, O Diyos. Muli, ibinibigay namin sa iyo ang mga papuri at pasasalamat at ako na yung lingkod ay gawin mo lamang instrumento ng daluyan ng iyong mga salita. Kayo ang mahayag, kayo ang maluwalhati. Muli, nasa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Praise God! Hallelujah! Mensahe po natin ngayon, mga kapatid, ay atin pong pinamagatang kantahin po natin. And now, the end is near. Yan po ang pamagat ng ating mensahe. And now, the end is near. Are you ready? Praise God! Hallelujah! Nakahanda na po kayo? Gayong malapit na ang katapusan na wakas ng mundong ito. Yan po ang ating mensahe at pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Kaya po, ihanda na po natin ang ating pong mga gagamitin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto ay ating pong makikita sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4. Ang talata po ay 7 hanggang 19.
At ito po ay magiging serye po, no? Hindi po natin makukuha po ito ng isang araw lamang, kaya magbibigay lang po ako ng ilang mga puntos para po, mga kapatid, ay atin pong atin pong mabulay-bulay ang mga mensaheng ito at ating lubos na maunawaan ang nais na iparating sa atin ng lingkod ng Diyos na si San Pedro. Praise God. So, kaya po, mga kapatid, handa na ninyo ang inyong mga ballpen at lapis at papel, ang inyong mga Biblia, praise God, at higit sa lahat, mga kapatid, huwag nating makakalimutan na tayo po ay makipag-engage. Ano po? Praise God. Kung ibig ko pong sabihin ay sasagot po kayo sa mga mensahe po natin. Mga kapatid, napakahalaga at napaka-importante nito na kayo'y nagiging kabahagi po ng programang ito. At sa gayon po, mga kapatid, ay maging tayo ay maging handa palagi, ano po, praise God, na matuto. At tayo po ay matututo lamang kung kayo po ay magbabato po ng inyong mga sariling opinion sa ating mga mensahe. Kaya napakahalaga po na tayo po ay nakikipag-engage, praise God, sa ating pong talakayan ngayon pong araw na ito. At huwag po ninyong ikakalimutan na tayo po ay mag-share palagi ng ating pong programa. Ano po? Mag-host po tayo ng watch party upang sa gayon, mga kapatid, ay maging instrumento rin po tayo ng pamamahayag at pangangaral ng kanyang mga salita. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? At sa gayon po, ano man po yung ating pong tatanggapin ngayon, ano man po yung ating mapapakinggan sa umagang ito, mga kapatid, at ano man po yung matututunan natin, pinaka-importante, pinakamahalaga, ay atin po itong mai-apply sa ating pong mga buhay. Praise God. Yan po ang napaka-importante na gagawin po natin. Kung ano man yung ating pag-aaralan, kung ano man yung ating matututunan, ito ay ating ipamuhay. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay. I-acknowledge po natin yung ibang nating mga kapatid na ngayon lamang po sumubaybay. Praise God. Mula po sa Bacoor, Cavite. Praise God. Sister Zenny Iliescas ay nanonood po ngayon. Purihin ng Panginoon at isang mapagpalang umaga po sa iyo at kay Nanay. Ano po? Hallelujah. Ipaabot na lang po ang aking pangungumusta kay Nanay. Ganun din po kay Sister Glory Pagtakhan at kay Brother Elias Glory at sa inyong pamilya at kay Nanay Esther Pagtakhan. Praise God. So good morning din po kay Sister Lynn Primero at kay Andre Primero at ganun din po kay Sister Estela Pugal. Good morning po, Nanay Estela Pugal. Praise God. At ganun din po kay Sister Becky Garcia ng BF Resort. Good morning, Sister Becky, at sa iyong mga pamangkin na sina Kim at Mary. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Ganun din po kay Sister Lily Pangilinan at Brother Albic Pangilinan. Hallelujah. At sa inyong anak na kasama nyo sa inyong tahanan. At ganun din po kay Nanay Flor de Lisa Lopez at Tatay Reynaldo Lopez ng Alaska. So 25 viewers po tayo. Dapat ang share natin ay 25 din po, mga kapatid. Ano po? At shout out kay Norma Ablas. Praise God na regular pong nanonood sa ating pong programang ito. Kumusta na po, Sister Norma Ablas, at sa iyong buong sambahayan? Yan po ang ipinaabot ni Sister Ningneng Ragasa. Isang mapagpalang umaga rin kay Sister Elena de los Santos and family ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. So tayo po ngayon ay magpapasimula na sa ating pong mensahe. Praise God, hallelujah. 1 Peter chapter 4, beginning verse 7 up to 19. Babasahin ko po sa inyo,
mga kapatid, at tayo po ay tumungo na po sa inyo pong mga Biblia. Praise God. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Praise God. Hallelujah. The end of all things, sabi rito, ay malapit na po. Kayo nga'y magpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan, na mangagpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Na kung sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos, kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, na sa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay san kaya magsisiharap? Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah! Shout out daw po sa anak niyang si Sharon Bazalio na nasa Bulacan po siya. Praise God! Hallelujah! Yan po ay ipinapaabot na pagbati po ni Sister Zenny Iliescas kay Sharon Bazalio ng Bulacan. So ngayon po mga kapatid, nabasa po natin ang ating pong teksto mula po dito sa aklat ni San Pedro. Praise God! So gaano na kalapit? Gaano nakalapit ang pagparito ng Panginoon para po sa atin? Sa aking personal na paniniwala, ako po ay naniniwala na ito ay malapit ng mangyari. Hindi ko lang alam kung kailan, sapagkat sabi nga po ng Biblia, ang kanyang pagparito ay katulad ng isang magnanakaw. Ano po? Magugulat ka na lang, no? Na bigla kang nanakawan dahil wala naman hong magnanakaw na magpapaalam sa inyo para magnakaw. So inihiling tulad ang kanyang pagparito sa magnanakaw na hindi natin inaasahan. No? Praise God. So ito ay malapit na. Ito ang inaasahan ng mga Kristiyano sa unang iglesia, na bumalik ang Panginoon sa kanilang kapanahunan. Ano po? Sinabi ni Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, talata po ay 12, ang gabi ay natapos na, ang araw ay malapit na. Yan po ang sinabi doon. Ano po? Kaya nga, itakwil natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot natin ang sandata ng liwanag, yung sandata ng ilaw. No, kung naniniwala si Paul o si Pablo at ang mga unang Kristiyano na si Kristo ay darating sa kanilang kapanahunan, tiyak mga kapatid
na sa lahat ng nakikita natin nangyayari sa paligid natin, nakikita na nga natin ang kanyang malapit ng pagdating. Ang ating Panginoong Jesus sa aklat po ng Lucas Kapitulo 21, makikita nyo po doon mga kapatid, mababasa nyo po doon na kung saan maraming mga palatandaan ang masasaksihan natin tungkol sa kanyang pagparito, sapagkat tayo ay malapit na sa pagtubos. Sabi nga nung 28 ng Lucas 21, mga kapatid, datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito po'y tinutukoy doon po sa mga naunang bahagi ng Kapitulo 21. Mababasa nyo puro mahaba ngalat at hindi ko na po mababasa sa inyo. So ito na lamang pong ito pong sa huling banda po yung 28 na sinabi po rito mga kapatid, datapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay nito, ang tinutukoy niya rito ay ang mga kahirapan, ang mga digmaan, ang mga tinatawag na mga kalamidad, praise God. So kaya sabi rito, magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos sa inyo. Kaya nga ang mensahe natin ay pinamagatan natin, the end is near. And now, the end is near. Praise God. So tayo po ba'y nakahanda? No? Kahit na po si Kristo ay hindi bumalik, no, sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, ay hindi pa rin nito kinalilimutan ang kanyang mga pangako, mga kapatid. Yung kanyang pangako ng pagparito. Kaya dapat nating hinihintay ang kanyang pagbalik. Ito ang dapat na maging ugali ng bawat isa sa atin. Praise God. No po, na kumbaga ito ay dapat na maging ugali ng sinaunang pananampalataya na mayroon pong inaasahan. Na tayo po ay mayroon po, kaya nga sinasabi kung sa mundong ito lamang tayo umaasa, tayo na ang pinakakawawang nilalang sa mundong ito. So mayroon po tayong dapat na inaasahan, no? At ang masasabi nga natin doon sa Filipos 3:20 na idineklara na ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, no? Yung ating citizenship kung saan naghihintay din tayo para sa tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo na nagbabago o magbabago ng ating masamang katawan upang ito ay maging katulad ng sa kanyang maluwalhating katawan ayon sa pagtatrabaho na kung saan nagagawa niya na mapasuko ang lahat ng mga bagay sa kanya. Yan po ay talatang 20 hanggang 21 ng Filipos 3. Praise God. So, yung pinaka-importante, yung pinakamahalagang responsibilidad at pananagutan bilang mga mananampalataya ay ang mabuhay at maghintay para sa ating Panginoon. Dapat tayo, no, tayong lahat ay mabuhay ng may pag-asang umaasa. Ngunit ang ating pag-asa ay hindi dapat gawing tutulog-tulog. Pakinggan po ninyo ito, no? Yung wag po tayong tutulog-tulog sa pansitan habang hinihintay natin ang nalalapit na pagtubos sa atin, ang pagdating ng ating Panginoon. Na katulad ng sinabi ng Panginoon doon sa parable, no? Sa parable tungkol sa lalaking ikakasal. No, sa Mateo 25, sinabi roon sa talatang 5 ng Mateo 25, habang naghihintay ang ikakasal, lahat sila ay naidlip at natulog. Praise God! So dapat tayong gising, naghihintay para sa ating Panginoon sa anumang sandali, sa anumang oras. Kapatid, kaya dito po, nagbigay po ng 10 bagay. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, talata 7 hanggang 19, ay makikita po natin ang 10 kautusan. 10 iniuutos kung nais nating maging alerto sa ating maging alerto at naglilingkod hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. 10 po ito mga kapatid, at ako po ay hindi mangangako sa inyo na matatapos ko po ito sa loob lamang ng 1 oras. Ano po? So unang-una mga kapatid, upang tayo ay manatiling alerto at naglilingkod
hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Praise God. So ito ang ating mensahe ay mayroon pong malapit na kaugnayan doon po sa ating pagsunod, no? Kung hanggang kailan po tayo susunod sa ating Panginoong Jesus. Praise God. So ito po ay may kaugnayan, no? Na tayo po ay manatiling alerto at naglilingkod hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. So ang ating pagsunod sa Kanya ay hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon, hanggang sa katapusan ng mundong ito, mga kapatid. Kaya nga, upang makatiyak at makasiguro tayo na tayo ay magiging alerto, magiging handa pa rin sumunod, na naglilingkod hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, ang unang bagay na dapat po natin matutunan, mga kapatid, ay yung pong sinabi po rin sa Kapitulo 7 o Kapitulo 4 ng unang Pedro, talata po ay 7 sa unang bahagi po nito. Anong sinabi po doon? Be sober. Be sober. Ito po ang unang bagay. Maging mahinahon o maging matino, mga kapatid. Sapagkat sinabi rito, ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na, maging mahinahon o maging matino kayo. Ibig pong sabihin nito, ang salitang matino ay nangangahulugan po na dapat po ay maliwanag ang ating isip. Ipinahihiwatig nito na ang panatilihin ng ating isip na matatag at malinaw. Yan po, mga kapatid, ang nais na ipakahulugan ng salitang maging mahinahon kayo. Na sa lahat ng panahon ng ating paghihintay at yayaman din lamang na nalalapit na ang kanyang pagparito, kinakailangan po tayo ay malinaw ang ating isipan. Praise God. Kaya nga sinasabi po rito, mga kapatid, no, na sa talatang 1 at 2, pakinggan po ninyo doon sa Kapitulo 4, kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya'y nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan, upang wag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masasamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. So, ito po ang unang bagay. No, ano ba ang kabaliktaran ng matinong isip? Hindi ba ang kabaliktaran niyan ay galit, siklab ng galit o kabaliwan na nanggaling sa salitang Griego na mania? Mania. So, inaasahan ng Diyos na hindi ho tayo nag-iisip ng mapangahas, ngunit matino tungkol sa kanyang plano para sa atin. Hindi katulad ng maraming iba na nangangahas na magtakda ng petsa sa kanyang pagparito. Inaangkin na alam ang pangalan ng Antichrist. Mga bagay na hindi natin malalaman. No po, marami kasi ang nangangahas. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sinabi rito sa Gawa 1, talatang 6 at 7, anong sinabi rito? Tinanong nga niya sila nang sila'y nagtitipon na nagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga sa kaharian ng Israel, ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Anong tugon ng Panginoon? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So walang ibang nakakaalam, mga kapatid. Bagamat nakakakita tayo, nakararanas po tayo ng mga palatandaan ng kanyang nalalapit na pagparito at yung pong nalalapit na wakas ng mundong ito, ay wala pa rin sa ating nakakaalam ng tiyak na petsa. Praise God. At hindi natin alam kung sino-sino pinagbibintangan nating Antichrist. No? Lumalawak ang ating isipan. No? Mapangahas. Maraming mga ngaral na nangangahas alamin ang isang bagay na hindi naman ipinagkaloob sa kanila.
na tanging ang Ama lamang ang nakakaalam. Kaya naman, ang daming pinagbibintangan. Nandyan si Bill Gates, nandyan si Putin, nandyan kung sino pang mga taong makapangyarihan ang kanilang pinag-iisipan ng masama. Praise God! Hallelujah! So mabuti sa atin na mag-aral tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit dapat nating gawin ito ng may pag-iisip na pinamumunuan ng kanyang banal na espiritu. So gayon din ang pagiging matinong isip ay nangangahulugan na ang ating isip ay nakatuon at naayos sa kung ano tayo. No? Dapat na maging handa at matino ang ating isip sa kanyang malapit na pagbalik. Anong sabi ni Pablo kay Tito doon sa Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 14? Ano sabi rito? Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid sa banal na panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa, yung pong tinatawag na blessed hope. Hallelujah! At pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Hesus Kristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So, dapat nating ipamuhay ang ating buhay na parabang anumang oras ay maaari nang bumalik si Kristo. Ganyan po dapat ang ating laging nasa isip. No po? Na ipagpalagay natin na anumang sandali at anumang oras ay malapit nang magwakas ang mundo at malapit nang dumating ang ating Panginoon. Yun po ang nais dito, kaya yung sinasabing be sober, maging mahinahon tayo, maging maging matino ang ating mga pag-iisip. Huwag tayong mag-isip na matagal pa naman yan, kaya ako ay mag-iisi-isi, magre-relax lang ako. No? Praise God, hindi ko seseryosohin yung mga bagay na yan. Mga kapatid, hindi po dapat ganun ang ating pag-iisip. No? Kailangan ng ating pag-iisip ay ating pong gawin na lagi nating isipin na anumang oras at anumang sandali ay maari nang dumating ang ating Panginoon. Gayunpaman, no, pagpaplano at paglilingkod, kumbaga, ang ating pong dapat gawin na nais po nating sulitin ang natitirang oras na manirahan sa liwanag ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan po mga kapatid, be sober, no? Laging maaliwalas, maging matino ang ating pag-iisipan, mga kapatid. Hallelujah! Yung bang tayo po ay talaga namang nagiging seryoso, no, sa ating pong pinag-aaralan, sa mga napakikinggan po nating mga salita ng Diyos. Glory to God! Hallelujah! So yan po ang una, maging matino at maging mahinahon ang ating pag-iisip tungkol sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon, tungkol sa nalalapit na kawakasan ng mundong ito. Hallelujah! Ikalawa po mga kapatid, no, ikalawa, sabi ron sa ikalawang bahagi ng Kapitulo 4, talatang 7, at magbantay hanggang sa panalangin. So, ano ibig sabihin nito? Be watchful and pray. Ibig kong sabihin, maging mapagbantay sa panalangin. Kung nabubuhay tayo ng mayroong katinuang isip, ay maging mapagbantay din naman tayo hanggang sa panalangin. Yung pong salitang watchful, ang sabi po sa salitang Griego nito, ay panatilihing gising at maging alerto sa espiritu. Alerto. Ang pagbabantay sa panalangin o pagdarasal ay nangangahulugang maging alerto sa ating buhay panalangin. Hindi yung mananalangin lang tayo kung gusto natin, mananalangin lang tayo kung tayo ay may pangangailangan sa Kanya,
kung tayo ay masakit, kung tayo ay may mga problema at mga suliranin. Kundi sinasabi po rito mga kapatid, no, na ang ating panalangin, ang ating pagdarasal ay dapat nating, kumbaga dapat nating panatilihing tayo ay laging alerto sa kanyang banal na espiritu. Alam nyo, walang lugar sa mga panalangin binabasa at sinasaulo. Kapatid, ulitin ko po, walang lugar para sa mga panalangin binabasa at sinasaulo. Ang panalangin ay dapat na isang pagbubuhos ng kaluluwa. Isang daing sa Diyos para sa tulong at papuri ng kanyang pagka-Diyos, ng kanyang persona. Upang maging mapagbantay sa panalangin, dapat tayo'y laging pinangungunahan ng kanyang banal na espiritu. Gaya po ng sinasabi ng Roma 8, talata po ay 26 hanggang 27. Ano pong sabi po rito? At gayon din naman, ang espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po, mga kapatid, ang isang panalangin na nagmumula sa ating kalooban. Yan po, hindi yung babasahin mo, isusulat mo, isasaulo mo. Wala pong, kumbaga, wala pong essence, wala pong halaga ang ganong klase ng panalangin. Dapat yung panalangin po ninyo ay talaga naman nanggagaling sa ikabuturan ng inyong kalooban, ng inyong puso. Hallelujah! Kaya dapat po tayo laging alerto, laging mapagbantay po tayo. Pag sinabing mapagbantay, mga kapatid, lagi po tayong nakababad sa panalangin. Lagi nating ibinababad ang ating buhay sa panalangin habang hinihintay natin ang nalalapit na wakas ng mundong ito. Dahil kapag tayo po ay nabigong magbantay at manalangin, alam niyo ho ba na maaari itong samantalahin ng ating kaaway? Ito ang pagkakataon na kanyang hinihintay upang samantalahin ang bawat isa sa atin kapag tayo'y nalingat at hindi po tayo nakapanalangin. Kaya nga sabi niya ron sa Matthew 24, verse 42 hanggang verse 44, ano sabi rito? Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. See? Dapat ito'y talastasin ninyo kung nalalaman ng puno ng sambahiyan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababaya ang tibagin ng kanyang bahay. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. See? Ganyan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya importante na maging watchful tayo, maging prayerful po tayo. Lagi tayong gising. Baka sabihin niyo, Pastor, hindi na kami matutulog. Hindi naman po ganun ang pagkahulugan nun, mga kapatid. Ang ibig pong sabihin nito, huwag tayong makalilimot at makaliliban sa ating buhay panalangin. Lagi po tayong nananalangin pagising sa umaga, praise God, sa pagtulog sa gabi. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid, na tayo ay laging makipag-ugnayan at makipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Tandaan po ninyo, mga kapatid, sa pamamagitan lamang ng panalangin, tayo ay nagsasalita sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Tandaan po ninyo na ang pinakadakilang sukatan ng ating pangako kay Kristo ay ang ating pag-iisip at pagdarasal. Kung ang ating pag-iisip at pagdarasal ay tama, ang ating pamumuhay ay dapat na tama din. Tandaan po ninyo, mga kapatid, kung tama ang isip mo, magiging tama rin ang pamumuhay. Ang kalungkutan nga, mga kapatid,
Ang lahat ng tao, ang mga karamihan sa mga tao ay may tama sa pag-iisip. Praise God. Hallelujah. Hindi ganong klaseng tama. Dapat po maging tama ang ating isipan at pagdarasal. Kung ang ating pag-iisip at pagdarasal ay naaayon sa kalooban ng Diyos at ito'y tama, ang magiging ating buhay habang nalalapit ang wakas ng mundong ito ay magiging tama din naman. Praise God. Pakisabi mo nga sa katabi mo, may tama ka, kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So yan po ang ikalawa, maging mapagbantay at mapanalanginin habang nalalapit ang wakas ng mundong ito. Tandaan po ninyo, lahat ng mga palatandaan ay tumuturo sa nalalapit na wakas ng mundong ito. Yung nakikita nating mga kalamidad, bagyo, lindol, digmaan, itong mga matitinding mga sakit na lumalabas ngayon sa kapanahonang ito. Itong mga kagutuman, itong mga kahirapan, ito'y pasimula ng nalalapit na wakas ng mundong ito. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, the end is near. And now, the end is near. Are you ready? Praise God. Ikatlo, mga kapatid. Ikatlo na sinasabi po rito, maging mapagmahal. Sabi ron sa talatang 8 ng kapitulo 4 ng unang Pedro, at higit sa lahat, ang mga bagay ay magkaroon ng taimtim na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig sa kapwa ay tatakpan ng maraming kasalanan. Praise God. Love covers a multitude of sin. Praise God. Ang pag-ibig ang pinagkaiba ng mga mananampalataya sa ibang tao na naririto sa mundong ito. Yung pag-ibig po natin. Iba po ito sa pag-ibig ng mga ibang tao sa mundong ito. Ang pag-ibig na umiiral sa atin, sabi nga rito sa John 13 verse 34 to 35. Pakinggan po ninyo. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mangakikilala kayo ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, sa makatwid, may pagkakaiba ang pag-ibig ng mga sumasampalataya sa Panginoon sa pag-ibig ng mga hindi sumasampalataya. Nakalulungkot mang sabihin, ngunit maraming simbahang Kristiyano ang umalis sa kanilang unang pag-ibig. Kaya nawalan din sila ng pagmamahal sa bawat isa. Tandaan po ninyo mga kapatid, no po? Yung pong sa aklat ng pahayag na sinasabi ng Panginoon doon sa isang iglesia na mayroon akong hinanakit, iniwanan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Habang papalapit mga kapatid ang oras ng Panginoong Jesucristo, dapat mayroon tayong isang mas higit na pagmamahal kaysa dati para sa bawat isa. Anong pag-ibig na ito na ipinagkaiba sa iba? Ang pag-ibig dapat maging tinatawag na taimtim, binanggit po roon, ano po? Pag sinabi pong taimtim, no po, fervent, no? Ang ibig pong ipakahulugan nito ay yung pong salitang strain, no? Or to stretch. To stretch. Ipinapahiwatig nito na ang pagmamahal ay malawak. Mahaba ang pangunawa. Kaya nga sabi nun sa 1 Corinthians 13 verse 8, doon po sa unang bahagi, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Hindi nagkukulang kailanman.
So itong salitang ito ay inilarawan ng isang atleta na pilit inaabot ang kanyang layunin. Ito'y nagsasalita ng pagkasabik at kasidhian. Ito pong Christian love ay isang bagay na dapat nating pagtrabahuan tulad din ng ginawa ng atleta sa kanyang mga kasanayan. Mga kapatid, ito ay hindi isang bagay na emosyonal na pakiramdam. Bagamat ito ay kasama, ngunit dapat na nakatuon sa kalooban. Ibig sabihin nito, ang Christian love ay pagtrato natin ng iba tulad ng pakikitungo sa atin ng Diyos. Kumbaga, sinusunod ang kanyang utos sa salita at posible rin po na tayo ay magmahal sa mga taong hindi natin gusto. Yan po ang pag-ibig ng mga Kristiyano. Ito po yung taimtim na pag-ibig. Ito ay marunong umunawa, marunong umintindi at higit sa lahat, marunong magpatawad. Sabi ron sa verse 8, ng unang Pedro 4 talata po ay 8 na sinasabi po roon ay magpatawaran kayo. Praise God. Kaya nga sinabi ron sa Ephesians chapter 4 verse 32. Pakinggan po ninyo, sabi rito, no? Sabi rito, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Gaya ng pagpapatawad, ibig po sabihin, matuto tayong magpatawad. Baka naman ho sa inyo, hanggang ngayon marami pa kayong mga kinikimkim na galit at sama ng loob sa inyong kapwa. Kapatid, malapit na, maigsi na. Huwag mo nang ubusin pa yung natitirang panahon sa galit at sa sama ng loob. Bitawan mo na yan. Magpatawad na tayo, mga kapatid. At yan ang isang bagay na dapat ginagawa natin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi dapat kinukonsinti ng pag-ibig ang kasalanan. Ngunit ang pag-ibig ay sumasaklaw sa kasalanan. Sa pag-ibig na yon na nag-uudyok sa atin, na kimkimin, itago yung kasalanan. Mga kapatid, at higit sa lahat, huwag na nating ikalat sa ibang tao. Na kung ang isang tao ay nahulog o nakagawa ng isang matinding kasalanan, hayaan natin na siya ipanalangin. Hindi ikalat ito sa buong bayan. Na kung ano man yung kasalanan, no? Pinamamalita, ikinakalat. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, mga kapatid, ito'y 3 pa lamang ang ibinibigay ko po sa inyo. Mayroon pa ho tayong mga susunod pang tatalakayin na dapat natin ginagawa sa panahon na nalalapit na ang wakas ng mundo. Ulitin ko po, mga kapatid, ang una, maging mahinahon po tayo, maging matino ang ating pag-iisip. Praise God. Hindi yung dapat na tayo po ay lagi na lamang nag-iisip ng kung ano-ano. Dapat malinaw ang ating isipan. Mahinahon, matino, habang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Ikalawa, dapat maging mapagbantay po tayo at mapanalanginin. Praise the Lord. Hallelujah. At ikatlo, maging mapagmahal. Praise God. Yung pagmamahal na hindi nagtatakip ng kasalanan, yung pagmamahal na hindi hinahayaan na siya ay pagharian ng sama ng loob, ng galit. Kapatid, tandaan po ninyo, sinasabi po rito, ang pagmamahal at pag-ibig ay hindi kumukonsinti ng kasalanan. But love covers the multitude of sin. Ibig sabihin, hindi natin nakikita ang kasiraan, ang kapangitan ng ating kapwa, kundi ipinadadama po natin ang ating pagmamahal at pag-ibig. Kaya sino man siya, kaya hindi naman siya karapat dapat mahalin,
ay dapat mahalin sapagkat ang pag-ibig po na tinutukoy dito ay isang pag-ibig na malawak. In the first place, mga kapatid, tignan ninyo ang ating pong buhay. Tayo ba'y karapat dapat mahalin at ibigin ng Diyos? Di ba hindi naman? Pero inibig tayo, minahal tayo ng Diyos. Tayo na dati itinuring na kaaway, itinuring na nakalaban ng Diyos, pero inarinan niyang anak, inarinan niyang kaibigan dahil sa kanyang pag-ibig na nag-uumapaw. So ganun din po mga kapatid, dapat meron po tayong pag-ibig na taimtim, na handang magpatawad, no? Na ang ating pag-ibig ay dapat na iparamdam po natin sa lahat ng mga klase at uri ng tao. That is why Jesus said, even your enemy, love them and pray for them that God will bless them. Praise God. Hallelujah. Gusto niyong mawalan ng kaaway? Panalangin niyo sila, napagpalaan sila ng Panginoon. Kasi kaya lang naman kayo inaaway dahil naiinggit sila eh. Di ba? Naiinggit sila sa katatayuan natin na sa kabila ng pandemya, sa kabila ng krisis, pinagpapala tayo ng Diyos. Kaya naman tayo ay kinainggitan at tayo inaaway. So, let them, kumbaga, ipanalangin natin sila na sila ipagpalain din. Pag pinagpala na sila, tignan ninyo, hindi na sila mga away, hindi na sila may inggit. Dahil pinanalangin yung pagpalain eh. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Kung ano yung mga bagay na kinainggitan nila, yun ang ipanalangin natin sa kanila. Praise God. Hallelujah. Kaya sinasabi rito, pray for them. Bless, that God will bless them. Praise God. Huwag yung i-curse natin sila. Hindi ganun ang tamang pag-iisip, mga kapatid. Hallelujah. Ang mayroong matinong pag-iisip, praise God, ang mayroong mahinahon na kaisipan, habang nahihintay ang pagwawakas ng mundong ito, ay isang kaisipan na nagbibigay ng importansya sa kaniyang kapwa at sa kaniyang kaaway. Hallelujah. Hindi yung pupunta ka pa na, naalala ko yung maraming mga tao, pupunta lang ng Quiapo para ipagtirik ng kandila yung kanilang mga kaaway. Ganun ba ang Diyos? No? Hindi ganun ang Panginoon. Kaya nga, hanggang ngayon, may mga taong hindi pinagpapala ng Diyos. Hanggang ngayon, nabubuhay sa kahirapan. Hanggang ngayon, nabubuhay sa ilalim ng sumpa. Bakit po? Kasi hindi nila magawang magpatawad. Hallelujah. Praise God. Pero simba ng simba. Pero andun pa rin yung galit, nandun pa rin yung sama ng loob. Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi kayo mapapanatag, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan hanggat kayo ay hindi natututong magpatawad. Hallelujah. Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Ang pag-ibig ay mahinahon. Ang pag-ibig ay, sinasabi po rito mga kapatid, ito ay malawak. Hindi ito nakasentro lamang sa iyong sarili at sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Itong pag-ibig na ito ay ibinahagi ng Panginoon Diyos maging sa kanyang mga kaaway. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, itutuloy po natin ang mensaheng ito. Bukas po mga kapatid, itutuloy po natin ang ating pong mensahe. Samantala po ay ating pong isama sa panalangin ang ating pong mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ito pong ating mga kapatid, nababasahin po natin ang kanilang mga pangalan. Ano po? Praise God. Samahan natin sa panalangin yung mga kapatid natin na magsisilang sa buwang ito ng Oktubre. Praise God. Si Kit Arellano. Praise God. Hallelujah. Ganon din po si Camille Dalena. At itong mga kapatid natin na humaharap po sa matinding sakit at karamdaman tulad po ng cancer, sama natin sa panalangin si Diosdado Gotera, si Hanilyn Alvarado, Zilda Rosales at si Mir na meron po siyang dinaramdam na breast cancer.
At ito pong mga kapatid natin na ang pinagdadaanan naman ay sa kanilang mga kidney, si Romelito Valdez, praise God. At ganun din si Brother Bob Atendido, yung kanyang mga nerves, tulad po ni Mami Chi, yung kanyang mga nerves. At si Mami Lourdes Tan para po sa kanyang hypertension. At si Bimbi Soribio na patuloy na ingatan ng Diyos ang kanyang kalusugan, ang kanyang katawan, at patuloy na daluyan ng himala ng Panginoon. At si Andrea Aranda na sumasailalim pa rin po sa gamutan, mga kapatid, at dalangin ng kanyang ama na ito ay makarecover na. At ganun din ang kalusugan at kalakasan ni Nanay Flordelisa Lopez at Reynaldo Lopez ng Alaska. At dalangin din natin si Ma'am Guadalupe Labis na siya'y magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan ng kanyang puso, ng kanyang isipan. At si Rosel Domingo na gisingin at hipuin siya ng Panginoon. Ganon din po si Sister Epremia Conje, mga kapatid. No po? Praise God. Yung kanyang panalangin para po sa kanilang kabuhayan ay ating pong ilapit at idulog din sa Panginoon. Maging yung pong mga SSS pension ng mga anak ni Sister Lisa Villarico ay sama rin natin sa panalangin. Ganon din po si Brother Joshua Aranda Prio. At ganon din po, panalangin natin ang Skyhook GPS, Revlink Internet Services, Mobile Device Integration Services. At kayo po na may mga kabuhayan, kayo po na may mga negosyo at trabaho, ay isasama rin po natin sa panalangin ang inyo pong mga pangangailangan sa buhay. Lahat po ng ating pong mga nanonood na kapatid ngayon, maaring hindi po ninyo na i-PM sa akin ang inyong mga kahilingan. Ngayong umagang ito kapatid, huwag kang mag-alala dahil ang lahat ng ating pong gagawin panalangin ay pangkalahatan po itong panalangin para po sa lahat. Kaya ibilang po ninyo ang inyong mga sarili sa panalangin ito sa pamamagitan po ng inyo pong pagtugon sa aking pong mga panalangin. Manalig lamang po kayo at sumampalataya mga kapatid na ang Diyos natin ay walang itinatangi, ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay Kanya po itong inaabot at tinutugunan. Hindi po siya nagtataboy ng sino mang tao na sa Kanya ay gustong lumapit at dumulog. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. So, tayo po'y pumikit at tayo po ay manalangin. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, narinig po ninyo ang lahat ng mga pangalang aking binanggit. Panginoon, ito ay may iba't ibang pangangailangan, iba't iba ang kanilang mga kondisyon sa kanilang mga kalusugan, iba't iba ang kanilang mga dinaramdam at dinadalang mga kabigatan sa kanilang buhay at sa kanilang mga kalusugan. Panginoon, ako'y nananalig at sumasampalataya na bagamat marami ang dumaranas ng mga iba't ibang suliranin, meron kaming isang Diyos na kayang umabot sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sapagkat sa iyo ay walang imposible. Narinig po ninyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nalalapit sa kanilang pagsilang ng kanilang mga sanggol, ng kanilang mga anak. Gabayan at samahan po ninyo sila sa panahon ng kanilang pagsilang, panganganak, Panginoon. Hawakan mo ang mga manggagamot na magsasagawa ng proseso, Panginoon, ng pagpapanganak. Lord, gabayan at ingatan mo po ang sanggol at ang ina na magluluwal ng kanyang sanggol, Panginoon. Naway makaraos sila ng mapayapa at ligtas ang kanilang mga buhay. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang kanilang buhay. At pangunahan mo ninyo ang mga manggagamot. Ganon din, Panginoon, ang aming mga kapatid na mayroong matinding pinagdadaanang laban sa cancer. Lord, kahit na yan ay matinding cancer, Lord, alam ko na ikaw ang Diyos ng himala at palaging patuloy na nagpapamalas ng himala sa aming mga kapatid na ito. Kaya naman sa umagang ito, Diyos, inaangkin po namin ang iyong salita na mayroong taglay na kapangyarihan. Sinabi mo na isinugo mo ang iyong mga salita. At ito nga po, Panginoon, ay nangyarit na ganap ngayong umagang ito, na ang salita mo'y isinugo mo sa bawat isa na nanonood, sa bawat isa, Panginoon, na binanggit ko ang pangalan. Kaya naman, inaangkin ko, Panginoon,
ang kalakip na pangako na pagagalingin mo po sila. Lalapatan at pararanasan mo po sila ng makalangit na himala sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Right now, in the name of Jesus, we rebuke the spirit of cancer upon their bodies, O God. Ganon din po, Panginoon, yung merong mga suliranin sa kanilang kidney, sa kanilang mga nerves, Panginoon. Lord, iunat po ninyo ang iyong makapangyarihang kamay. Hipuin po ninyo ang bawat ugat sa kanilang mga katawan at padalunin ninyo ng maayos ang dugo. Alisin ninyo ang mga para sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, muli mong ayusin at kumpunihin ang mga kidney, Panginoon Diyos. Sapagkat, Lord, kung ang buto nga sa panahon ni Ezekiel ay nagawa mong bigyan ng buhay, gasino pa, Panginoon, ang mga bahagi ng aming katawan, ang aming puso, na mayroong kabigatan, na mayroong mga diferensya, Panginoon, whatever heart disease, O God, maaring may butas, maaring may bara, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, inaangkin ko, Panginoon, ang iyong kagalingan, ang iyong himala sa buhay ng aming mga kapatid. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatid namin na nangangailangan ng kalusugan at kalakasan, O God, patuloy na pag-iingat mo sa kanila na sila'y nakalakpas na, nakarecover na, Panginoon Diyos, nakasurvive, Panginoon, panatilihin mong ligtas ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang buhay, Panginoon Diyos. Lord, dalangin ko po yung kabuhayan ni Sister Eupremia, Panginoon Conje. Lord, patuloy mo silang tugunin at abutin sa kanilang mga pangangailangan para po sa kanilang kabuhayan, patungkol po sa kanilang mga negosyo, Panginoon, tulad po ng Skyhook, ng Reblink, ng mobile device integration, O God. Lord, you are our great provider, O God. So right now, I declare, O God, financial blessing, financial stability, financial breakthrough upon, Lord, dito sa mga kabuhayan ng aking mga kapatid na kanilang pinagyayaman. Ano man yung kanilang mga business, Panginoon, tulungan po ninyo sila. Lord, maraming nagsasara, maraming nalugi dahil sa pandemyang ito. Pero ang iyong mga anak na patuloy na nagtatapat sa iyo, na dahil sa kanilang mga kabuhayan ay nabibigyan ka ng kaluwalhatian, Panginoon, at naipaglilingkod nila, Panginoon, ang kanilang kabuhayan para sa iyong kaluwalhatian. Lord, huwag po ninyong pabayaan. Tulungan po ninyo sila, O God, ngayong umagang ito. At ganoon din po para po sa pension ng aming mga kapatid. Lord, na kanilang inaangkin na ngayong pong oras na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Alisin mo ang kamay na pumipigil para po sa kanila pong pension, Panginoon. At maging yung ang kabuhayan ay patungkol sa mga accounting services, Panginoon. Lord, tulad po ng aming kapatid na Sister Lily Pangilinan, Panginoon. Lord, patuloy mo po siyang samahan sa bawat lugar na kanyang patutunguhan. Ilayo mo po siya sa anumang kapahamakan at panganib, Lord. Bawat taong kanyang tutulungan para po sa mga accounting services, Panginoon, ay iyo po siyang gabayan at samahan at palagi po siyang ilalayo sa anumang mapaminsalang COVID-19 na ito. Maging ang kabuhayan ng aming mga kapatid na sila Brother Lloyd Nevers, Panginoon. Lord, pagpalain po ninyo ang kanyang kabuhayan. Lord, maraming kliyente kay Brother Fred, O God. Lord, salamat po, Diyos, na sila'y patuloy mong inaabot at tinutugon anuman yung kanilang mga pinagyayaman na kabuhayan, tulad po ng kabuhayan ni Architect Leo Rosas, Panginoon. Lord, pagpalain po ninyo ito. Salamat po, Diyos, at patuloy kong inilalapit sa iyo ang aking mga mahal sa buhay na nasa ibayong bansa. Yung mga in-laws ko, Panginoon, ng mga frontliners, Lord, ingatan po ninyo sila. Ilayo niyo po sila sa espiritu ng COVID-19, Panginoon. At hayaan po ninyo, Ama, na sila ay patuloy na pagpalain mo ng kalusugan at kalakasan. Ang aking may bahay, Lord, bigyan niyo po siya ng kapanatagan at kapayapaan ng kanyang puso. Patuloy na siya ilayo sa mapaminsalang COVID-19. Ganon din si Zaira, si Desmond.
Lord, yung mga kapatid namin na nasa gitnang silangan, ang pamilya po Domingo, Sister Lisa Domingo and family, Arnel Arpon and family, ganun din po Panginoon, ang pamilya po ni John Soribio, ganun din po Panginoon, ang pamilya po ni Marvin Soribio at Mario Soribio. Lord, lahat ng ito ay amin pong itinadalangin sa iyo na sila iingatan at ilalayo ninyo sa kapamakan. Maging po si Mary Grace Somido Enriquez na nasa Dubai, ingatan po ninyo ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya, Panginoon. Ganon din ang Quinto family, De La Cruz family, Saludlala and family, Santos family, Lord, Kalikdan family at Sister Memia, O God. Ganon din po si Christ Magdalena family, Lord. Ganon din po ang Sopra Peña at Rosas family na nasa Canada, Panginoon. Patuloy po ninyo silang ingatan. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Lord, itinataas ko rin po sa iyo ang aming nalalapit na anibersaryo, Panginoon. Pagpalain niyo po ito. Naway humipo ka ng maraming tao na makabibigay ng tulong at suporta para po sa aming pong nalalapit na ika-24 na anibersaryo. Salamat po sa aming mga kapatid na nagpadala ng kanilang mga video greetings, Panginoon. Lord, ikaw ang magpala sa kanilang sambahayan. O God, muli sa iyong mga kamay ay amin pong itinatagubilin ang lahat ng ito at inaangkin namin ang kasagutan at katugunan sa pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! I-share ang ating pong programa, mga kapatid, hallelujah, at angkinin po ninyo ngayong oras na ito na kayo po ay pinagpala at tinugon ang inyong mga panalangin ngayong umagang ito. Good morning po kay Sister Marley Soribio at sa iyong pamilya, kina Elaine, Elaika at Jelay, ganun din po kay Nanay Meding, kay Obet at sa Veterans Motor Shop, hallelujah, at ganun din po kay Tatay Marino Soribio, kina Hart, Bob at Bimbi. Good morning kay Sister Alice Daser Durano at kay Brother Nap Durano at kay Brother David. Good morning kay Sister Eldida Buen Viaje ng Pulanlupa, Las Piñas. At sa inyong mga kasama dyan, sa inyong tahanan, Sister Eldida Buen Viaje, praise God, hallelujah. It's shout out time kay William Latore, praise God, kay Sister Pearly de la Cruz, Alea Buenaluz, Nel Francia Tama, Danny Chong, Jerry Dison de la Rosa, Shea Branzuela, Bambalan at Maria Baluwagan Acohedo. Ito po ang ating mga kapatid na nanonood sa kanya-kanyang mga watch party. Kaya dapat po natin silang pasalamatan at i-recognize ngayong umagang ito kay Nanette Tupas, Evangeline Sabino, Gemini, Emil Dalipe ng Scotland, London, Nice Dominguez ng Israel, at ganun din kay Gloria Rapaco. Shout out kay Ronnie Katipunan Cleope, Boy Galang,
At ganun din kay Glenda Raquino, Lizelle Hondo, Remy De Los Reyes, Delia Pajarillo, Ellen Gomez at Julie Magpantay. At shoutout din kay Nanay Letty Ignacio at ganun din sa Lopez family. Praise God kay Sister Lori, Brother Fred Lopez at sa iyong mga anak. Ganun din sa Gonzales family, Mighty Gonzales at Sister Lorna Gonzales. Good morning kay Sister Jessie Castillo at sa iyong mga kasama dyan sa bahay, Sister Jessie. Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa ating mga kapatid na nagpadala ng kanilang mga tithes and offerings para po sa ating pong gawain, lalo na po sa ating pong pagdaraos ng ating 24th anniversary. Praise God. So antabayanan po ninyo sa darating na linggo, ihanda na po natin ang ating mga sarili, gaya po ng aking pong sinasabi po sa inyo mga kapatid at iminumungkahi sa inyo na sa ating pong pagse-celebrate, magkaroon po tayo ng konting handaan po mga kapatid. Sa pamilya po lamang mga kapatid, yung inyong pong tanghalian, supposed to be na tanghalian, ay picturean po ninyo mga kapatid, ano po, at ipakita natin na tayo po ay nagse-celebrate ng ating 24th anniversary. At pagkatapos po ninyo itong picturean, praise God, padala po ninyo sa amin, praise God, para maipakita po natin na tayong lahat ay nagkanya-kanya pong nag-celebrate ng 24th anniversary. Praise God, hallelujah. So doon po sa mga gusto pa hong magpadala ng kanilang mga tulong, suporta para po sa church natin mga kapatid. Alam naman po ninyo mga kapatid na ang ating pong church ngayon ay naka-for sale. Praise God, hallelujah. Kaya hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang kumilos kung ano po ang kalooban niya para po sa ating pong iglesia. Sa ating pong sanctuary, doon po sa ating bahay, panambahan. Hallelujah. Na nagkakahalaga daw po ng 9 million. Samahan po ninyo akong manalangin na merong gamiting tao na ito po ay kanilang bilhin at paupahan po sa atin ang lugar pong ito. Kaya naman, baka kayo'y pagpalain ng Diyos ng milyon-milyon at bilyon-bilyon, kayo na po ang bumili. At sa lahat ng mga tumulong at patuloy na nagpapadala ng kanilang tulong para po sa mga lingkod ng Diyos, salamat po mga kapatid, at nais pa hong magpadala ng kanilang tulong at magpahatid ng kanilang mga tulong. Praise God, kayo po ay makipag-ugnayan po lamang sa mga lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Praise God, hallelujah. So sa himig po ng tugtuging ito mga kapatid, ako po muli ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Muli po ay magsama-sama po tayo sa araw ng bukas para po sa ikalawang bahagi po ng ating pong talakayan, ng ating pong Bible study para po sa ikatututo, ikalalago at ikauunlad ng ating mga buhay pananampalataya. So praise God, nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating sambahayan at ang kanyang pagliligtas ay laging sumaatin saan man po tayo pumaroon at saan man tayo dalhin ng ating mga paa ay naroroon ang kanyang pagliligtas at ang walang hanggang pakikipisan at pakikisama ng kanyang banal na espiritu ay patuloy na dumaloy sa atin upang tayo'y pagharian ng kapayapaan at kapanatagan ng ating puso at ng ating isipan. Salamat po sa Diyos. Hallelujah. Manatili po tayong malakas, manatili po tayong ligtas. Hallelujah. At manatili po tayong matibay at matatag
na naghihintay sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa Kanya po ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Hallelujah! At huwag po tayong mag-aatubili na patuloy na sa Kanya ay lumapit at dumulog sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. To God be all the glory. Shout out kay Sister Karin Cabigas, Sister Liobi at Brother Rudy Palomares. Naisip ng kapusin ang buhay na kayutin sa kabutihan mo, Diyos. Ako'y natagpuan, pinalagay Jesus sa kasalanan mo. Narito po ako, si Mimi Moreno Ragasa, upang magpatuto at ihayag sa inyo ang tunay na kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay namin at sa akin. Narito po ako, si Mimi Moreno Ragasa, upang magpatuto at ihayag sa inyo ang tunay na kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay namin at sa akin at sa araw-araw na pag-iingat niya. Patuloy po ako nagpapasalamat at nagpupuri sa pagpapala na binigay ng Diyos. Siya lang naman talaga ang ating great provider. Tanging sa Kanya lamang ang pinakamataas na papuri. Amen. Jesus, kaya ang papuri, pasasalamat ay sa iyo ko lang ibibigay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat. Thank you, Lord. Pinupuri ko siya at pinasasalamatan. Niluluwalhati ko ang pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat. Maraming salamat po sapagkat napakabuti mo. Ako ay magbabalik na papurihan. Pasasalamat sa ating Panginoong Diyos naman. I-share ko lamang po ang testimony nito na kung gaano naging mabuti ang Panginoong Diyos sa aming buhay. Ang himala na ibigay niya po sa aming buhay. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon.